naalala ko nung sila ay mag-enroll sa Tinec, then alam ko kasi na mayroong mga voucher ang grade 11 at 12. Kaya minabuti ko na lang na magdesisyon na sa Kinect na lang sila papasukin. Kasi noon, nababalitaan namin na maganda yung quality ng edukasyon sa Kinect kaysa kumpara sa ibang school. Kaya gusto rin nila doon, kaya okay na rin ako. Dahil may nagsabi sa akin na mas magandang ipasok o i-enroll yung anak ko doon dahil doon nag-aral yung kamag-anak ko na isa. Pinili ko mag-aral sa Kinect yung mga anak ko kasi base na rin sa ibang estudyante na nalaman ko nag-aaral doon, kinukwento nila na maganda nga daw doon, tutok yung mga teacher, at saka nakamonitor. Bawat teacher nakamonitor, lahat sila sa estudyante. Kasi nakita ko dun sa pamangkin ko, dun nag-aaral, nakita ko naman yung secured yung estudyante, kaya doon ko pinag-aaral yung anak ko. Pinili namin para kasi kung bukod na sa andun yung mga pinisa niya, maganda yung patakaran ng Kinect. Tsaka pagka, kunyari, may absent ng bata, agad sa amin yung teacher kung bakit hindi nakapasok. May mga dahilan pa, yan pa. Tsaka bukod na doon, maganda yung nila talaga, patakaran. Tsaka sa niya, madaling matuto mga bata. Maraming malawak yung natututunan nila. Sa una sa lahat, hindi, siyempre yung Kinect bago lang siya. Sa tingin ko lang, maganda kasi magparal doon sa Kinect para siyang pribadong eskwelahan. Yun. Tsaka parang hindi nakakalabas at nakakapag-gala yung mga bata sa oras ng may pasok. Dahil alam kong para secured siya. Actually, nitong grade 11, after niya nang mag-grade 10, naghanap talaga kami ng school para kay Alfonso. Si Alfonso, hindi naman din siguro lingid sa inyong kaalaman na hindi naman siya yung kagaya ninyo o yung level ng age na talagang sa mga sabing okay na siya pabayaan sa mga malalayong school kamukha ng Japan. Nung magtanong ako sa Kinect at yung mga tanong ko ay nasagot naman nila ng maayos tulad nung si Alfonso nga ay naalala namin makamabuli dahil sa kanyang condition. Pinaliwanag naman sa akin ng ni Sir Eric, yung principal ng Kinect, na huwag ko kayo mag-alala, Daddy, dahil si Alfonso sa kalagayan niya hindi yung mabubuli sa Kinect. Dahil po yung mga estudyante na nandito ay mababait naman dahil gawa na rin ng pamamalakad ng school. Yun yung isa sa nagustuhan namin, at saka yung pangalawa, yung medyo mas afford namin yung tuition fee bukod sa discount at saka yung monthly tuition afford namin bilang isang nagpapaaral na magulang. Para sa akin, as a parent ni Alfonso, dahil wala pa naman kaming 1 year na nagpapaaral doon, nakita ko agad yung development sa pag-aaral niya, sa academic, na hinahayaan namin siyang mag-isa. Then, nag-report siya sa amin pagka nagkaroon ng quizzes, nagkaroon ng exam. Okay naman yung mga grades na nakukuha niya, yung mga score na nakukuha niya. Yung Kinect kasi ay alam ko na dati pa na nag-ooperate sila na school. Sila ay kumpleto sa mga pasilidad na kung saan yung mga pasilidad na yun ay mas makakatulong para sa mga mag-aaral para mas lalo sila matuto. Nung doon sa panganay ko, nung natatandaan ko nung nag-cards out, tapos meron silang question and answer. Ayun, yung meron silang konting pag-gift. Tapos, okay na makitungo yung mga teacher doon, mababait silang kausap lahat. Tsaka magalang sila kahit sa medyo nakababata sa kanila or nakatatanda sa kanila. Talagang andun yung respeto. Pangkaraniwan nga dahil sila ay hindi naman ganong lumalabas din ng bahay, pero simula nung nag-aral sila sa Kinect, na-develop yung kanilang pakikitungo sa kapwa nila mag-aaral, at doon makikita natin na mas nahuhubog yung kanilang pakikipagkapwa-tao. Social appearance at saka yung
pakikisalamuha niya sa kapwa, medyo na-upgrade talaga. Malaki yung pagbabago kaysa rin sa dati na pinanggalingan niya talaga. Kasi dati dalawa lang silang magkaklase ni Sheena, Dayan. Ngayon nagkaroon siya ng confidence sa sarili na kaya niyang makisabay sa mga ka-age niya. Dahil siguro na rin, dahil mababait yung mga tiga-Kinek. At saka yung patience, at saka yung attitude ng mga estudyante ron, talagang masasabi kong okay. Marami. Yung mga pag-aralan naman nila ay ano na naman nila sa araw-araw na gawain nila. Tsaka, marami din silang napag-aralan na mas magandang, mas nakakabuti sa kanila. Ganun. Okay naman, kaya lang yung medyo, dati kasi masikip pa yung school nila lalo nung Keroan. Dito pa sila nangungupahan yata sila doon sa may highway. Parang masikip yung space nila. Ganun, yun lang naman. Pero yung mga teacher naman, okay naman. Mababait naman sila. Mas lumawak pa sana yung pagtuturo, yung kaalaman ng anak ko. Tsaka, yung sana may college. Mas madagdagan pa yung ano nila. Wala na ako masasabi sa Kinek kasi maganda yung bukod na sa maganda yung patakaran nila, maganda rin yung itsura ng paaralan nila. Oo naman. Kaya ngayon, graduating yung anak kong babae, yan din dyan ko din papasukin. Sa Kinek din. Kasi, sa Kinek ko kasi nakita yung aral ng mga bata nasa maayos. At ang disiplina, nasa maayos din. Nire-recommenda ko naman ngayon kasi nakikita ko naman yung secured na estudyante na sinasabi ko na yung anak niyo hindi makakapagbulakbol dahil merong gate pass na sinatawag ang mga teacher. May binibigay sila. Hindi lang sa bilang isang eskwelahan dahil sa pagkakataon din, yung mismo mga nasa loob ng Kinek, yung mismo namumuno dito, ay parte rin ng aking pagtatrabaho. Nakasama ko sila sa trabaho at alam ko personally na talagang taus-puso yung kanilang paglilingkod bilang isang eskwela. Kaya siguradong mai-recommenda ko ito kung meron mga magkakataon na magtanong sa akin kung saan mas mainam mag-aral, siguradong i-recommenda ko yung eskwela na paaralan ng Kinek.